Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isa na naman viral ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol para kay AC Garage o kay Boy AC Garage na nagba-viral na naman sa social media. So hindi lang po one time na nangyari ito mga kaplastik. At many times na pong nangyari ito. At marami na pong complain about dito kay AC Garage mga kaplastik. So dapat lang talaga na masampanan ng kaso ito. Kasi ang dami niyan ng inaagrabyadong tao. Kasi hindi lang isa, kundi napakarami. At may mga pinakita pa si makagago ng some of customers niya o client niya na nag-uurmentado dun sa lugar nila na hindi niya magawang iparepand. Dahil sabi niya, once na naibigay na yung pera, non-refundable daw. So hindi naman ata tama yun mga kaplastik. Kasi wala pang ilang araw ay umatake na naman ang sakit ng sasakyan na binanatan ng binili ng mga nabiktima niyang client. So panoorin natin yung kasuklam-suklam at nakakainis at nakakabanas na kanyang pananalita sa ekspertong mekaniko na parang tinuturing niyang seraniko mga kaplastik. So para panoorin natin yung video ng una kaya nag-viral ito mga kaplastik. Ano daw meron? Ay, si Bossing, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? Ay. Nag-overheat po ba? Hindi siya nag-overheat ba? Hindi mo. Boss, talagang tatalsik pag nirib mo. I love you, my bear. Boss, nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga ang hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overheat na po ba to? Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit kahapon. Din na Boss, kahit dali natin Baguio, tingnan natin kung mag-overheat, sama pa ako. Nagpa-pound nag-ano nga. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overheat eh. Boss, boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. I-rev mo nga lang na ano. Dar, ano ba to Dar? Boss, nag-overheat po ba? Hindi nga nagamit. Kaya nga po, sama po tayo, Baguio tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tingnan po natin kung mag-overheat po. Bubula-bula pati yung... Boss, kapag nagganyan po, pwede naman yung linisin lang, boss. At hindi naman overheat agad po yung ganyan. Mekaniko po ba kayo ng ano? Boss, ang ganda ng circulator. Boss, circulation, ang ganda. Oh. Parang demonyo. Ang ganda ng circulator. Circulation, ang ganda. Nang-aasar pa. Bula-bula oh. Boss, ang ganda ng circulator. Walang singawang head. Boss, hindi naman porkit may bula, isingaw agad ang head. Walang ganun, boss. Mekaniko ka ba ng ano? Mekaniko ko ng kahit anong sasakyan. Anong sasakyan po? Kahit ano. Nagbabayad din po kayo? Hindi. Mekaniko kayo ng? Nag-home service pa nga. Gano'n nakatagal? 90 pa lang mekaniko. Hindi, pwede po yan kung sakali may tawa cylinder. Tara, Baguio natin, boss. Boss, napagod ang circulation, no? Hindi po, sinasabi ko lang po. Sa palagay ko kapag pinatulan nito ni etong ekspertong mekaniko na to na bumiyahe sila pa Baguio o pa Bicol, isisisi niya sa kanya yan. 100% alam niya ang mangyayari kapag sumunod siya sa demand nitong tarantadong AC Garage na to. Alam mo kung bakit? Sasabihin yan, kasalanan mo yan, alam mo palang mag-overheat. Tapos binahe mo pa sa Bicol o sa Baguio. Bakit kailangan pang ibiyahe? Alam na nga ng mismong mekaniko. Eksperto pa yan. Alam niya mismo. Kapag alam mo ako, mas may tiwala pa ako dito sa taong to kumpara kay AC Garage na kupal eh. Hinuhusgahan na niya agad from the start yung pagkatao nito o yung expertise nito. Alam ng taong ito na eksperto na hindi mo na kailangang ibiyahe yan dahil nga nakikita nga bumubulwak na
yung makina. 'Di ba? Kung tinuloy pa nila yan na ibiyahe, sa kanila ipupupog yung sisi niyan at hindi sila magbabayad lalo. Yun ang masakit. Kaya kayo mga kaplastik, kung gusto nyong bumili ng mga second hand na sasakyan, unang-una yung titignan mga kaplastik yung edad ng sasakyan. Meron tinatawag doon na kailangan makita mo yung speedometer niya eh. Kung gaano kalayo na yung kilometro na tinatakbo ng sasakyan, makikita nyo doon eh. Kapag masyado ng malayo, masyado na mataas ang kilometro niya, hindi na po siya pwedeng ibili. Kasi gamit na nga yung sasakyan. Pangalawa, make sure na titignan nyo po yung inyong pupuntahang seller kung talagang magaganda yung mga sasakyan nila at mag-research po kayo sa kanilang page kung may magandang feedback pong nangyayari. Tingnan mo to, tinarantado nila, harap-harapan. Kawawa nga eh. Panorin pa natin. Baga na-insulto ako dun sa sinasabi ni si Garage dito eh. Na kine-question niya yung expertise ng tao na mas marunong pa nga sa kanya. Alam niyang may sira, hindi na nga niya pinapaandar. Eto, kinakatwiran niya na maganda raw yung rev. Na hindi daw bumubulwak yung tubig. Kita-kita naman eh. Bumubulwak yung tubig eh. Gago. Sa inyo kasi ako matagal na ako, boss. Eto kahit i-vlog na Isa pa yan, matagal na daw siya. So paano gaano katagal kumpara mo dito sa taong to na mas maedad pa sa kanya? 1990 pa siya nag-start. Eh ikaw baka hindi ka pa nga kumakain ng Cerelac niyan eh, 1990? Baka nga nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo eh. That time eh. Tas ko i-questionin mo siya sa kanyang expertise bilang mekaniko. Diba tarantado tong hayop na to? Doon pa lang nakapanginig na ng laman eh. Kaya nga marami nang gigigil na sa kanya. Nire-report na yung Facebook page pero hindi magawang i-delete ng Facebook, Meta. Eh kasi kumikita si Meta sa kanya. tinibidyoan natin na wala pong tama yan. Boss, calculation of... Ako salita ko yun, kaya na mag-usap. Oo, boss. Ako nakikipagtalo. Di ba nainis na? Okay po, hindi po ako para makipagtalo sa inyo. Kasi sinasabi ko po na okay po yung unit. Tapos sasabihin nyo po sa akin na overheat. Boss, Hindi pa nga Wala naman siya si... kami nagagamit. kaya nga kahit gamitin nyo pa, bibigyan kita ng kahit 2 buwan na warranty ko. Nga, parang Boss, fountain. 1 buwan, kahit 1 buwan, pumagawa ano. Boss, circulation, napakaganda oh. Ano nyo po sila? Ako pare, oh. Boss, ilang taon na po kayo? Ha? Hindi nyo po ba, hindi po kayo na ano dito sa page? Hindi kayo nanonood ng mga Facebook? Boss, maayos po yung ano, kahit tanong po natin, kahit dali natin sa mga mekaniko pa. Ha? Ang ilang taon to, anong kinalaman ng Facebook page mo? Anong kinalaman niya dun? Anong pakialam niya sa Facebook page mo? Eh, tinitignan dito yung diferensya ng sasakyan ng adventure. Tapos ibapaling mo sa ibang bagay. At kine-question mo pa kung sino ka para sa mga pamilyang nagre-reklamo. Tingnan mo naman yung mag-asawa. Ang sama na ng loob sa nakikita niya. Tapos ikaw pinipilit mo na parang wala lang. Parang hindi na nalalayo yan sa mga binibiling second hand na cellphone eh, doon sa mga Muslim. Ganyan na ganyan din yung birada eh. Kapag nagreklamo ka dahil sira-sira yung mga second hand na nabili mo, gusto mong ipa-refund o gusto mong ipapalit ng maganda, hindi nila papayagan kasi kinakatwiran nila maganda raw yan nung binili niya. Nung nirelease na yan sa kanila at naibenta, maganda raw yan condition yan, nasa maayos pa daw. Hindi naman magre-reklamo at hindi magsasayang ng oras ang tao sa'yo kung pupuntahan ka niya
nang hindi walang diferensya ang isang bagay. 'Di ba? Nakakainis. Boss, ibig sabihin po yan, gusto ko yan. Sinabi na rin po naman ng mekaniko natin eh. Boss, tsaka kung may overheat po to at may tama, nag-overheat na po yan. Boss, hindi naman po Nag-overheat. overheat na agad at may tama na agad cylinder head. Boss, boss, ito 2,000 pa to. Pag pinalinis mo at mga kalakalawang niyan, mawawala yan pag pinalinis. Pero boss, yung ganyan, napakaganda ng circulate, ibig sabihin gusto yung sakyan natin. Boss, naka-video tayo. Ito, para lang din transparent. So ngayon, ayaan natin yung mga tao mag-comment kung ano masasabi nila, boss. Kasi nag-circulate naman na maayos eh. Boss, circulation ko na maayos. Ay, tama na! Nagsasalita ako eh. Boss, ganito ang explanation niya na. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Boss, Gago, hindi idol insulto. kita boss kasi yung sinabi mong may tama silit Ako yung... marami na ako na overhaul ng makina. Ay, oh. Ilang years na po yung Ngayon, mekaniko boss? 1990 pa lang nagagawa na ako. Ano po ba pag may tama cylinder head Ngayon, boss? kapag in-overhaul ko ang makina at ginirib ko ng gano'n, yun ang okay. Hindi siya Oh, boss, maintain. nagsisirculate naman po ng maayos eh. Nag-circulate nga siya. Oo. Ibig sabihin, Nangatwiran pressure pa. eh. May Boss, pressure. kahit magpunta tayo saan, kahit kanina tayo magtanong, boss, okay yung unit, boss. Kahit, Okay nga yun. kahit i-post May natin. pressure. Boss, May kahit, pressure yung makina, Brad. May boss, pressure. nagsisirculate nga ng maayos yung tubig eh. Iba ang circulate ng tubig na magandang circulate. Boss, nagsisirculate nga eh. Circulate kasi pero may pressure, Brad. Boss, May pressure nga. Huwag mo na akong ano. ay, gano'n na kayo katagal, boss, may mekaniko? Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang. Tarantado. Ano po yung mga ginagawa niyo, boss? Boss, Marami na nga akong ginawa. huwag kayo magalit. Boss, kasi Hindi ako nagtatanong nga magagalit. ako. Nagtatanong lang din naman ako. Hindi ako magagalit. Ibig sabihin pa ulit. Kanina pa Hindi, sinasabi. kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo, boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? O kung di ko malupit na mekaniko ka naman, boss, na masasabi mo, dali. Mahirap kasi magyabang. Hindi, boss, ganun na nga eh. Mahirap nga magyabang. Yun ang mahirap magyabang, boss, talaga. Magyabang. Boss, mahirap magyabang talaga nang walang alam. Ang atin dyan, subukan na lang sa trabaho. Oo, boss. Magyabang. Hindi, gusto mo, boss, pagawa ko sa'yo, boss, kung may tama. Sa'yo ko na rin papagawa. Hindi na. Nakakagigil yung Hindi, ugali. kung talaga may tama, boss, pagawa natin. Tapos Hindi dalhin na natin, ako magagawa. dalhin natin sa ibang mekaniko din para mahatulan kung ano talaga yung issue. Ha? Tarantado. Ano pang hahatulan ng issue eh. Siya na nga yung mekaniko at siya na nga po yung nag-ano eh. Siya na nga yung nag-conclude eh. Na may diferensya yung sasakyan eh. Diba tarantadong Raulo talaga. Tapos sinusgahan mo na wala siyang alam. Hindi na nga makapag-explain yung tao dahil lagi mong binabara. Gusto mo pa ikaw lang yung tama. Nakikita mo naman kung gaano kapakit yung sistema ng sasakyan. Yan ang masakit. Nagtatanga-tangahan ka sa sarili mong opinyon. Bugok nga eh. Di hamak na mas matanda pa sa'yo yan. Kung titignan mo yung itsura sa expertise sa pananalita, hindi siya para makipagdebate sa'yo dahil alam niya kung ano yung mali, ano yung sira. Kung ako lang talaga ang naging kabidebate nitong tarantadon to, pwede ko siyang sabihan na alam mo sa mga ginagawa mo yung pangangatwiran, pwede kitang idemanda eh. Una sa lahat, wala kang karapatan na videoan mo ko nang walang permiso at ipapahiya mo ko sa sarili mong account. Diba? Tapos ko i-questionin mo yung pagiging eksperto ko bilang mekaniko. Na para bagang ikaw ang mas marunong. Samantalang ako 1990 pa lang. Diba? Kung halimbawa lang ako nakaharap nitong hayop na to. Halatang yung mga galawan ni Boy AC Garage. Galawan ng mga mambubudol. Yung magbebenta ng sirang sasakyan tapos tatakasan. Magtatanga-tangaan na para bagang sinasabi niya walang diferensya yung sasakyan. Gago nga. Tara, boss, dalhin natin. O kaya Baguio tayo, Bicol. Kasama pa naman ako roon eh. Marami din akong ginagawa. Ayun nga, boss, Diba? ihatulan mo yung unit na yung overheat, boss, na may tama cylinder head. Wala naman.
Boss, nagsisirculate nga po ng Wala naman maayos. tayo sinabing overheat. Hindi. Kanina pa lang pagdating ko ron ang laki ng O ano po ba gusto niyo mangyari? Ang laki ng sinalin kong tubig. Ano ba- Ibig sabihin, nagbabawas siya ng tubig. Nagbabawas. Boss, Ano boss? Ano pa pala? Sige nga, boss, gamitin mo ito. nagsisirculate nga ng maayos, boss. No, Kung maayos ang circulate, teka muna. boss, Kung maayos ang circulate ka, boss, hindi normal, ka magbabawas boss, ng tubig. lahat ng sasakyan dyan, magdadagdag ka ng tubig dyan at Hindi. hindi ka lang basta gamit ng gamit, boss. Yung multicab ko nga lumang-luma na Oo, sige. Nakakarating ang tagal na balikan. Pag binuksan Oo. mo, walang bawas ng tubig Kaano niya po ba kayo? Samantalang yan, Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Opo, oo. Ay kung kasama ko, hindi ko pinabayaan. Binuksan Oo. mo, walang bawas ng tubig Kaano niya po ba kayo? Samantalang yan, Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Opo, oo. Ay kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss. Kahit nga i-Baguio natin, Bicol natin. Tara Hindi ngayon. na, huwag ka nang... Oo. Boss, okay naman yung unit, boss eh. Okay nga yung unit mo, Oo. may problema lang, ang makina mo may Ah! pressure. Boss, huwag mo hatulan ng may pressure. Kahit dali natin, tara. Dali natin to. Ibalag natin sa ibang mekaniko. Bahala ka. Huwag mo na ako isama kasi kaya Bakit? lang sila sinamahan. Ano? Nakiusap lang na samahan ko sila dito. Oo, Ngayon, tapos? pagbalik ko doon, kaya Gusto mo kung may ano, boss. Hindi kaya pa. nga, teka muna, kaya nga nakamotor ako. Huwag mo kasi ko sigawan, gusto ko- boss. Huwag mo ko sigawan. Teka muna kasi hindi mo Tarantadong Boss, putang hindi- ina. boss, Ako, iniintindi mo lang, babalik iniintindi mo lang kasi sarili mo, boss eh. Hindi, hindi sabi ko. Boss, sarili mo na iniintindi mo. Boss, okay naman yung unit. So ngayon, oh, di ba? Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, di pa ako si Raulo. Mahirap talaga tayo mga boss eh. Huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. Ako, hindi ako magaling, hindi ako mahusay. Pero yung unit na hinahatulan ni bossing na may tama cylinder head, boss. Lan, kita mo naman circulation, di ba? Hindi, for transparency nila tayo mga boss. Yung mekaniko na sinama nila dito ngayon, eh hindi nila kasama dito nung binili. Ngayon, naggaganyan-ganyan. So ngayon, sinasabi ko naman, tiyatanong ko naman sila kung may overheat. Wala naman daw. Gago. Napakaganda ng circulate. Boss, yung mekaniko naman kasi, putik. Mamaro naman eh. Tarantado, no? Wala ngang overheat, hindi nga ginamit dahil alam nilang mangyayari masisira yung ano. Tarantado. Nakakagigil. Parang iniisip ko palang kung paano to. Ito po yung follow-up na nangyari dito sa adventure at just dun sa ekspertong mekaniko. Panoorin po natin. Alam mo yung yung hindi mekaniko? Siya na nag-aayos eh. Dahil umamin daw, umamin. Gumugumba. Ito yung umamin na hindi mekaniko. Umamin kay kamote. Umamin na si tatay nung hindi mekaniko. Galing na. Yun. Dahil sa nangyari, sinabihan pa daw na umamin daw tong taong to na hindi daw lehitimong ang mekaniko. Pinasinungalingan pa. Gago nga. So bibigyan ko kayo ng idea o isang tips para hindi po kayo mabudol ng tarantadong nilalang na ito ni AC Garage. Mga ka-plastic. Ito po, panoorin po natin tong opinion ng isang eksperto din regarding sa sasakyan. Panoorin natin. Ang
Ako masasabi ko lang dun sa nag-trending na video nung nakaraan pa, no? Actually, nung napanood ko yon, talagang medyo di ko rin talaga nagustuhan yung trato niya dun sa mekaniko na matanda. Siyempre parang tatay na natin yun, mga boss. Pero sa akin lang, sa opinion ko, masasabi ko lang, no? Ano kaya kung pumayag yung mekaniko, yung nagpunta doon na mag-asawa tayo na pumunta ng Baguio? Sige, papayag kami, pupuntang Baguio, pero lagyan nyo ng thermostat valve. Okay? Lagyan nyo ng thermostat valve, punuin nyo ng tubig yung radiator, i-level nyo yung coolant reservoir, at takipan na. Walang dagdagan ng tubig hanggang makarating ng Baguio. Ano kaya? Makarating kaya ng Baguio yun nang hindi ka magdadagdag at hindi ka mag-overheat? Eh nakita naman natin na may bulana na maliliit na nag-i-start na, no? Possible, no? Nag-i-start na may singaw yung kanyang head. So, papunta na tayo doon sa exciting part na pwede siyang mag-blow by, pwede siyang masira, pwede siyang matuluyan. Kasi meron na tayong nakita eh. May nakita tayo na indication na yung makina niya ay papunta na doon sa blow by. Okay? Alam mo kasi, bossing, no? Para sa akin naman, no? Kung ako lang, kung magbebenta ako ng sakyan, sisiguraduhin natin na walang issue. At kung may issue man, i-declare natin para alam nung bibili ng sakyan kung ano yung ipapagawa niya doon sa may issue na binebenta mo. Masakit kasi sa pakiramdam, boss, kapag nalaman mo na yung binili mo na sinabi sa yung ayos, tapos nung ginamit mo na ng ilang araw, nag-overheat na kasi nakalimutan mo magdagdag ng tubig dahil sabi mo kailangan lang daw ipalinis yung radiator. O sabi mo doon sa video ipapalinis lang yung radiator niyan, boss, kaya ganyan yan. Boss, hindi yun doon. So meron na talagang bula. Concern tayo doon sa bula. Yung bula na yan yung pressure na lumalabas doon sa kanyang bloke, kaya ganoon sa kanyang head, no? May tama na, konti pa nga lang papunta na yun doon. Kaya ang normal naman dyan, marami nang gumawa niyan, di ba? Marami nang nakita mo naman, napanood mo naman, marami nang gumawa ng may adventure na gasolina, pinakita sa iyo na walang bula yung normal operation ng cooling system. Wala talaga. Kasi boss, kung ikaw yung lalagay doon sa katayuan ng bumibili, boss, napakahirap. Alam mo kung bakit? Alam mo yung pera na yan, pinag-iipunan pa yan. Pinag-iipunan, pinagpapaguran, pinagpupuyatan. Yung iba pinangungutang pa para lang makabili. Yun, tama yun eh. Ako nung mga araw na naloko ako nung bumili ako ng cellphone na second hand, feeling ko para akong nilamangan ng magnanakaw eh. Para akong ninakawan nang hindi ko namamalayan. Isipin mo kasi, hindi biro yung 135,000, 160 o 200,000. Kahit pa sabihin mong segunda mano yan eh. Siyempre, ang ine-expect mo, magagamit mo kahit papano yung mga sasakyan na yan. Pero unfortunately, kapag tayo bumili na second hand, walang 100% na may ayos dyan. At meron po mga minor damages o minor issues ang mga sasakyan na bibilin. Kaya nga mas maganda talaga kung kayo ay bibili ng second hand, mag-research muna kayo kung saan yung mga lihitimo at mga matitinong mekaniko na kung sakali man magkaroon ng problema ay may pwede nyo pa silang balikan at mabagagawan ng paraan at may warranty, di ba? Kasi hindi biro yung 100,000 and up eh. Magbibitaw ka ng ganong kalaking pera tapos pakikitaan ka ng katarantaduang katwiran. So nakakasakit ng damdamin yun, mga kaplastik. Hindi biro kasi yung ganon na basta-basta na lang itatapon yung pera at mapupunta lang sa wala yung mga pinaghirapan mo. Diba? Kaya nga dapat kayo pag bumibili kayo ng mga sasakyan ay masusi ninyong i-research kung may magandang feedback sila. Basa-basahin nyo lang yung mga review ng page nila at magtanong-tanong din kayo sa mga nakabili sa kanila kung gaano ka-recommended o kung gaano kaganda pa talaga bumili sa kanila. Kasi mahirap kasi magbitaw ng pera lalo na kung 100 doon.
100,000 and up pa yan. Hindi biro ang pera ngayon, lalo na sa krisis ng panahon ngayon. Diba? Hindi ang pangarap nilang sasakyan. Tapos pag nabenta na muna, tuwa ka, kumita ka. Pero yung bumili noon, ilang araw magtutuksa na. No? Masakit yun sa part nung pinagbentahan mo na akala nila okay na yung naipong pera nila. No? Yung pala gagastos pa sila, magpapatap overhaul pa sila lang dahil lang doon na hindi na-declare na dapat sana nakatingin pa sila o nakapaghanap pa sila ng iba pang unit na parehas lang din noon kung Mitsubishi Adventure talaga gasolina ang gusto nila, napasok doon sa budget. Kasi pag sinabi naman second hand, yes, second hand. Pero less yung issue, minor issue. Yung bula kasi na yan, hindi yan minor issue, major issue po yan, is major concern po yan. No, na dapat bigyan ng atensyon dahil kung hindi at ni-long drive nyo po yan, nako, mas malaki yung possibility na gastusin nyo kapag natuluyan yan. Okay? So, wag po natin lukuhin o i-declare po natin yung totoong status. Alam ko naman na meron kang mekaniko dyan, marunong tumingin at alam nyo yan na may konting problema na. Hindi natin pwedeng sabihin walang problema, ang ganda ng circulation. Yes, ang ganda ng circulation. Alam niyo kung bakit? Walang thermostat valve eh. Habang inaapakan mo yung acceleration, bumibilis yung combustion, bumibilis din yung ikot ng ng water pump. Kaya yung circulation niya tuloy-tuloy. 'Di ba? So, boss, alam naman natin na kapag tinanggal ang thermostat valve, may problema. Karamihan yan, gumagawa niyan, may problema. O, di ba? Kasi pag binalik natin yan, bibuild up na yan ng too much pressure. Pag nag-build up ng too much pressure, ang tendency overheat. O, biruin mo dun sa video, tinanong mo pa doon kung ilang ganong karami yung nilagay mo kasi normal lang naman daw naglalagay sa lumang sasakyan ng tubig. Putya, sorry ilang araw pa lang lumipas yata, isang araw ba dalawa. Pero nyo sabi dun sa video nung in-interview mo, tinanong mo 1 litro na daw naidagdag. Boss, normal ba yun? 1 litro, kawawa naman yung pinagbilan. Kaya boss, kung sino nakakilala dun sa adventure, papuntahin nyo dun sa amin sa shop, i-inspectionin pa natin yan kung ano pa makita natin problema para alam din nung may-ari kung ano pang problema at mapag-ipunan niya para mabigyan namin ng advice yung adventure for free, walang bayad. Okay? Kung sino pang nakilala doon, kawawa naman, tulungan po natin. Okay? So yun lang mga boss, maraming salamat. Have a good day and God bless everyone. Thank you. Ayun, gaya naman sinabi ni Debs Auto Works, ay nananawagan po siya doon sa nabiktima ni Boy AC Garage na kinupal niya, na client niya, na bumili ng adventure, na gasolina ang kanyang type, na mariin nilang i-check pa. Dahil hindi lang yan, pustahan tayo, hindi lang po yan ang mga sakit ng sasakyan na yan. Kasi naglabas na siya ng mga senyales, mga kaplastik. Ibig sabihin nun, hindi lang yun ang possibly na issues ng sasakyan. At marami pa yan, marami pang lalabas yan mga kaplastik. Gaya nga nasa comment natin, sabi ni Debs Auto Works, good news mga boss, kausap ko na po yung shop na pinagdadala ng adventures nila. Ma'am, sir, tutulong din po ako sa mga parts na papalitan. So napaka-glad naman po yung nag-viral na tulungan. Ayan. 1919 mekaniko ang sasakyan tapos Google gaganunin lang ng batang walang alam tapos tatanungin kung buy and sell si tatay. Tapos sasabihan niya pinalaki daw siya ng maayos nanay niya. Pinalaki ba talaga? Ayan. Kita mo ba? Pinalaki ba siya? Eto boss, nakapagbagyo na. So yun, marami pa pong mga nagpo-complain kay Boss AC Garage mga kaplastik.
At dahil dyan mga kaplastik, yung ama o yung anak ng mekaniko na ininsulto ni Boss AC Garage mga kaplastik ay may plano pong magreklamo kay Rapi Tulfo ngayong Lunes. Sabi ni Jenny Corpus sa kanyang comment, hintayin mo AC Garage, ipapatulpo kita dahil sa ginawa mo sa papa ko. Ilalaban ko yan sa Tulfo. Sa Monday, pupunta ako sa Tulfo, maghintay siya, may balik sa kanyang lahat na ginawa niya sa papa ko. Yun, abangan namin yan ma'am, sabi ng mga netizens. Kaya abang-abang na lang mamaya o bukas o ngayong Lunes na ito, June 1. At makikita natin kung may complainant po na magsasalita sa Wanted sa radyo. Abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na kabanata. At hoping, pakisabi na lang po Ma'am Jenny Corpus kung lehitimong may permit po ba ang company ni AC Garage. At meron po ba siyang certificate na nagpapatunay na siya ay lehitimong mekaniko. Itong si Boy AC Garage kasi nakakaduda eh. Nagbebenta ka ng mga second hand na sasakyan tapos hindi mo alam kung ano yung mali sa sasakyan na binenta mo. Pangalawa, kung questionable talaga yung pagiging mekaniko ni AC Garage mga kaplastik. So yan, abang-abang na lang po tayo sa mga mangyayari dito sa kupal na ito. Dahil itong anak ng mekaniko ay kakasuhan o magsasampa ng kaso kay Boy AC Garage dahil sa ginawa niyang pamamahiya sa kanyang ama. So yun, abang-abang tayo doon. At may mga patutsada at ito pa po yung isa pang reklamo ng isang client niya ng mga sumunod na pangyayari. So panoorin natin ito. Deleted na rin to ha. Tanungin kita kung may alam ko sa iyo. Hindi nga, bossing. Huwag kang magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sa'yo. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din yan ng nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit yan, automatic as is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new. Sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirik sa inyo, pananagutan nyo lang, hindi namin tinirik sa inyo na bibili yan. Tama? Galit ka kasi, di ba? Namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay ako, or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Kasi, bossing, ako may binila akong Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Pumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit magpabarangay. Bossing, yun nga hindi. So parang sinasabi ni Boss AC Garage na kung siya ay bumili ng worth 300,000 tapos hindi pa nakakalayo yung sasakyan, tumirik na daw at may katok-katok na raw. So gusto niya mangyari kung ano yung naranasan niya sa kanya sasakyan na binili ay mararanasan din sa mga client niya na binibiktima niya. Tama ba ang aking pagkakaintindi mga kaplastik? So hindi naman ata tama yon mga kaplastik. Kahit nasabihin mo second hand po yung sasakyan, paulit-ulit ko sinasabi dito sa video na ito, nakakabuisit kanila lang. Na kaya huwag ka maging pabaya sa sasakyan mo na binibenta. Kailangan mo rin siyang ayusin. Hindi yung binalagbag sa'yo ng ibang buyer o ng ibang seller tapos ibebenta mo rin ng pabalagbag mga kaplastik. Huwag namang ganun. Pakiusap. Parang sinabi mo na rin na binili ko tong sasakyan na to na second hand. Ngayon ibebenta ko to sa ibang tao, hindi ko to ayusin, bahala ka na. Tama ba yun?
Kahit naman sinong tarantadong nila lang talagang ganun ang gagawin. Pero kung matino kang tao, bumili ka ng second hand, may issue yung sasakyan, syempre ayusin mo yun. So kung ano man yung nagastos mo, idagdag mo na lang dun sa ibebenta mo. At least hindi mayroon kang laban na ay maganda pala itong nabilhan kong buy and sell na sasakyan. Kasi yung second hand nila hindi pa kakarag-karag. Diba? At least kahit mayroon man lang gas-gas yung sasakyan, basta yung makina okay lang. Diba? So parang pinapalabas niya kasi kung naranasan niyang may pangit sa binili niya sasakyan, nakaranas siya ng nabudol siya ng ibang tao. Gusto niya, mabudol din yung mga client niya. So parang pinapahatid niya sa mga customer niya na binili mo yan, kasalanan mo na yan kasi hindi naman kita sa pilitang binibenta. Gaya nga na sinabi niya kanina, di ba? Hindi niya sa pilitang binibenta yung kanyang second na sasakyan. Pero pinipilit niya sa mga transaction. Mamaya, panoorin natin yung isang clip na dinilit niya rin. Di ba? Panoorin natin ito muna. Paintindi nga ako sa inyo, bilang syempre, matanda na kayo. Alam niyo na yung tama't mali, boss. Ganito na alam, bossing. Tarantado. Kung gusto niyo is tutulungan namin kayo, check yung unit. Syempre, kung may kailangan palitan ng pyesa, automatic, so pananag. Wala kami doon lang. Ayun. Kaya nga tatawagan ko rin yung mismong owner kasi yan yung consignment lang sa akin. Yung unit na yan. Kasi ang ito namin, boss. Pumunta kami ng shop, boss. Pumunta kami sa shop. Automatically yan, bossing. Huwag kayong, kasi di tayo bumibili ng laruan. Automatically, pag nabili niya, pag may ngayon, kasi hindi naman namin napinilit sa inyo. So ngayon, ang may tutulong namin sa inyo is, kontakin kayo may kanya, then may kakalaran siya mekaniko, gagawin mo. I-check ko ano yung problem, kung bakit nagkagaganyan. Pero kung sakali mo may kailangan palit ng pyesa, pananagutan niyo. Ma'am, huwag kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi. Ano lang kami. Hindi. Gusto niyo mag-videoan tayo? Walang problema mo. Hindi, ang sa amin lang kasi, ayan, nausap na namin ng maayos. Sir, wait lang, nag-usap na tayo ng maayos eh. Kasi ma'am, hindi kami manlulokong tao. Oo naman. Talaga? Ito, nag-usap ko sa inyo ng maayos, bossing. Hindi ako isa-isa lang ang bossing ha. Ganito na lang, bossing, kung kontakin kayo yung may kanya niyan, then may kailangan lang siya mekaniko, pwede kayo mag-usap. Kung may kailangan palit ng pyesa, papalitan natin yung pyesa. Kasi ang pan niya, boss, wala na kami dadalhin doon sa may shop, kung namin hingin na yun. Kahit hingin lang kami ng kunting swan lang doon sa paggawa. Ay, hindi mo pwede ho yun. Wala akong ganun, boss. Wala akong ganun. Like sa kayo magpunta ka sa boss. Nakitindi mo. Sir, wait lang ha. Tsaka nung nag-test drive kami, ito kasabay namin. Wala na po yan. Labas na po. Sabi niya, pag tumirik po ba, pwede po bang ibalik? Sabi niya, hindi pwede ibalik pero change unit. Sabi mo, sinabi mo kuya, hindi po ako sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Nung nag-test drive kayo, kasama ka po noon. Walang ganun. Sige nandiyan. Wait, bago kami kasi bumili, nagtanong po kasi kami, Ang modelong sasakyan, bossing ha. pag tumirik po ba? Tsaka Boss, ganun na lang po. Para matapos tayo dito po nga usapan. Pa-check nyo na lang po yung unit. Then, malis na po kayo. ano yun, pag chinek po yung unit, sa inyo yung mekaniko, tapos kami magbabayad? Yung kung may kailangan palit ang pyesa, may mekaniko naman kami dito, pipilitin namin i-check ngayon. Pero kung may kailangan palit ang pyesa, automatically, pananagutan yan. Kaya bibili nyo, magbabayad nyo. Okay? Ganun na lang, i-check nyo kaya kung anong problema. Ano problema? Pero kung mag-ano po kayo, i-check na lang po kung nasakali. Kasi yung Pagawa niyo po yan. Sabi niya, parang batang na ibabalik niyo yung sasakyan. Tarantadong nila lang, no? Halatang sanay na sa mga pangloloko, no? No? Sabi ni Marvin, parehas lang kami ng ekspresyon eh. Tarantado nga talaga. Diba? Sabi ni Jerome, masakka.
Dapat pag nagkipag-deal ka sa taong yan, umpisa pa lang may video ka na para may katibayan. Kung ano man ang deal niya, pag may problema yung unit, biruin mo kahit siguro lang basta nabayaran mo na. Segundo lang, basta nabayaran mo na, hindi na nila pananagutan yung problema ng sasakyan. Parang checkmate ka na dun eh. Naibigay na yung sasakyan, nagbayad ka na, wala na silang pakialam dun. So yun yung parang ang nangyayari mga kaplastik. Kaya nga nakakabanas eh. Kung halimbawa makatsamba to ng isang tao na nagmatigas siya tas hindi niya ginawan ng paraan. Sabi ko sa'yo, magbibilang siya ng ngipin sa sahig. Mga kaplastik. So, ito yung mga pang-aasar ni kupal. Meron pa nga dito, meron pa dito, pinaiya ding isa pang mekaniko. So panoorin natin to. Ayan, shoutout naman pala yung mekaniko ni Madam. Boss, yung mekaniko ni Madam, baka may gusto ka lang batiin, boss. Or ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mong sasakyan? Ayan. Ano ba yung mga ginagawa nating mga sasakyan? Nahirapan ka talaga. Anong unit yun? Ha? Kasi kanina sabi ni boss, may tama daw yung mga inalete. Dalawa yan. Oo. Pwede mangyari. Tune up. Ayun, dapat pala saan nyo man na pinatune na prick? Hindi na okay lang naman. Para makita natin talaga yung paano siya Piloso po. baklas. Kahit naman kaninong mekaniko yan. Basta mekaniko. Mekaniko ka ng boss? Yung mo talaga, yung expert mo. Expert ka. Technician ba? Sa engine? Halo-halo. Wirings? Magaling ka rin sa wirings? Ay, hindi. Major lang tayo dyan. Mga major lang. Katulad ng eto kanina, hatol mo kanina dito? Yung issue niya kanina. Wala pa. Narinig ko lang yung lagutok. Kaya sabi mo may tama yung makina, kanina. Dalawa lang yan. May tune. Pero sabi mo kanina yun eh. Hindi. Yung sabi mo may tama. Either pwedeng Ayun, magkatama. Hindi pa tayo nag-uusap ng ayos. Ayun. Kasi yung lagutok talaga kanina malakas. Kahit ikaw naririnig mo naman. Ayan, Yun. pero sabi mo hindi makakalayo, ganun hindi tatagal. Pag may tama ang makina, Oo. hindi talaga. Oo. Pero sabi mo may tama makina, so hindi tatagal. Hindi, sabi ko pwedeng magkatama. Ayun. Kasi kami lang Pero nag-uusap dalawa. may shop ka boss, may shop. May shop. Meron. Saan? Saan? Ng pinakayan, kanluran. Ano shop yun? Vulcanizing shop, ano ba? Sama-sama kami, pati calibration. Vulcanizing shop, ganun. Lahat Kasama na. kami, kami lahat. Pagpasok mo nito, Mga tinitirado mo yun, mga truck, ganun. truck, kotse, Ano mga kotse yun? lahat. Natirada ka rin ng Hyundai Elantra. Oh, Ano pa mga tinitirada? Tatawanan pa eh. Talagang pinagtitripan niya yung mga taong yun. Pinagtitripan niya yung mga ekspertong mekaniko, tas tinatawanan niya. Tas lahat lang mga mekanikong makakausap niya, kine-question niya yung pagiging eksperto ng tao. Talagang walang iya siyang magsalita. Ginagago niya. Sabi nga ni Maricor Bayas dinidistract ang mekaniko para hindi makita yung sira. Dinadaan sa bunganga. Mahirap pala bumili dito kapag may kasama kang mekaniko. Sana malugi yan. Hindi ka mananalo dyan, may tama ulo niyan. Hirap sa iyo bro, maingay ka pa sa makina. Hayaan mo na munang pakiramdaman ng tunog para kang kasama kung ibang lahi. Ibahin lifestyle mo, hayaan mo mekanikong umusga. Nako, ayaw nga niyang husgahan yung kanyang sasakyang binibenta eh. Kasi nga mabubukos siya sa mga katarantaduhan niya eh. Yan, sa mga gustong bumilis ng sasakyan dyan, wag na kayong magpa-auto kay AC Garage. Mga kaplastik. So, yun, ang daming complaint, hindi lang isa. So, tatlo, may mga mekaniko pa siyang tinarantado, mga kaplastik. So, magtungo naman tayo sa video ni Makagago WhatsApp Man, yung pinakamatinding argumento ng yung sumunod na client niya na binudol niya ng 165,000 pesos.
So ito mga ka-plastic, ito pa yung isa pang deleted video ng kanyang page na AC Garage, na kung saan ay may isa pa silang nabudol na client na bumili ng sasakyan niya. Ito yung una nilang usapan mga ka-plastic. So panoorin natin to mga ka-plastic. Tinatapakan. Takot ako magutom, boss, kaya ganun ako, nagsumikap. Hindi ko na rin namalayan na yan. May bayat lupa na ako may invest. Sa pamamagitan ng malinis na pamamaraan na walang tinatapakan. Oo nga. Ulul. Kaya sa sobra pagtulog ko, hinold up ako, pinagpuputukan ako dala. Sa garahe. Boss, putik yan eh. Ano, sana napatay ka na. April 11, boss. Oo, ay putik. Nung April 11 pala, isang taon na. Ibig sabihin ko, madam, pasasalamat ko na buhay ako, binigyan ako ng pangalawang buhay, di ba? Sana dapat na tuluyan ka na that time, no? Pinaulanan ka na ng husto ng bala dyan sa loob ng bahay mo. Lalo na yan, taga Cavite ka pala. Talagang nokno ka ng mga demonyo dyan ng mga nakatira. Pasintabi lang po sa mga taga Cavite ha. Hindi ko sa nilalahat. May mga ilan sa mga kapitbahay nyo, mga kababayan nyo na kasing kupal ni Boy AC Garage kung makipag-usap. Diba? Kung paano niya tinatarantado yung mga client niya. Diba? Pasalamat ka, yun lang ang inabot mo nung nakarang taon. Pero kung sineryoso ka talaga ng mga tao dyan, hindi lang uulanan ka ng bala. Diba? Boss, sa loob ng office ko sa Kiko Rosa, puta boss, sa loob nun, puta, swerte ko, di bumanda sa akin ng bala. Hindi, ito, tunay na buhay lang, nangyari naman eh. Ano ba, tatago na, Traba ka pa. viral naman yung boss. Di ba, karwasya na ngayon sa Kiko Rosa, doon sa dating karahe. Ibig sabihin ko, madam, ganun kapag siguro, pagka may naiingit talaga ganun. No? Pero maraming ayaw umangat sa diba? Bakit kaya? Masaya. Siyempre, sila nasa baba. Crab mentality, no? Ganun talaga. Basta patuloy mo lang ang pagtulong sa mo. Manloko. Hindi, nag-enjoy na lang ako, madam, sa ginagawa ko. Nakatulong ka na. Anita. Oo, syempre malay niyo, swerte pa ibayad yung pera, papaikot ko na maganda. Ganyan na naman yung tulungan lang naman. Ako nga lang, di nyo tinutulungan talaga, pinapasakit yung laging damdamin ko, boss. Kaya mag-high-end, hindi na kami makakalapit. Wala nang tutulong sa amin. Alam mo. Tara na nga, di pa ako nag-aalmusal takaliya sa'yo, mga boss. Bali, receive lang natin down nila, bossing. Ayan, sold for only 165. Napakamura niyan para tumama sa loto. Walang sahod. Leg na naman? Oo. Kanina, leg pa rin ngayon? Oo, dito lang, medyo baba. Kurot na yun, kurot na. Stay humble Alam mo stay humble. Oh, so okay mga kahombre ko, panalo usapan nila, di ba? Kaso lang mga kahombre ko, wala pa hong isang linggo, comeback is real mga kahombre ko. Nakakapikong ka, boss. Ako nagtiwala ako sa'yo, boss. Una pa lang, matino mo ang usap, boss. Matino rin naman Yung mga sinasabi niyo Kaya nga, boss, tulong ko na kasi. Tulong, boss. Iwan mo na lang. Ang damputan talaga ng piyesta, boss. Before kayong tinawaran, boss. Alam ko naman, 165, 165. Kaya nga, tawaran yan yan. Ganito, Parehas lang naman ang boss, ganito para matapos tayo. Kung sakali, iwan mo na lang yun kasi magkakasakit. Iiwanan ko pa paano? May babalik ko yung pera ko. Nabenta. Paano kung hindi mo kailan? Boss, wala naman Wala natin. problema, wala kang assurance. Wala naman natagal. Kailan bigyan mo ako ng date? Ba't kita bibigyan natin? Oo, yung kasi wala kang assurance. Huwag po kayo maligaw, kuya. Ba't naninigaw ka? Putang nakakapikong ka eh. Eh, kuya, pag-usap-usap lang po. Ganito ha, nung lumapit ako sa'yo, matinukang Boss, matino rin naman ako usap. Ngayon, puta, iiwan-iwanan mo ako. Boss, bibili lang naman Kuya, ako sa bibili tindahan. kami. May kailangan po kami. Putang dami utusan mo yung mga bata mo. Kuya, may kailangan May kami. kailangan nga Hindi itong po asawa sila ko. pwede utusan. Artad. Tumatakas ka lang. Ako matawa ko pumunta. Boss, tao rin naman ako tumawad. Nasusan ko pa yun. Tumawad ka naman Kasi sa akin sinabi mo dito. sa akin, sensor, puta Pwede, na tinalinis. pwede mo na punta na, pwede mo na iwan dito, Sabi mo boss eh. sa akin, yung brake light switch lang, sira. Ngayon, putang ina, kahit isang sakong switch ikabit mo doon, hindi matatanggal yun. Boss, alam mo Hanggang hindi nagagawa alam mo yung tinawad mo sa akin, para saan yun? Tinawag. Ano tinawad? Tinawad mo, 220 ang asking ko dyan, boss. 220? Yun. Oh, ang asking ko dyan. Magkano lang ang piyesta? 165 lang dampo. Boss, oh, magkano mo kinuha sa akin?
sa'yo, 165. Oh, 165, oh, ikaw naman ang mismo nagsabi ng damputan. Oh, kaya nga yun yung binresyo ko sa'yo. Boss, ganito. Parehas ako sa'yo Boss, eh. mag-i- Maayos ako kausap Ay, sa'yo kasi boss. nagtiwala ako sa'yo Boss. na sensor lang. Ikaw nga lang. Hindi nga po pwedeng iiwanan ko. Paano iiwanan ko? Boss, pag Bigyan mo ako ng assurance kailangan babalikin yung pera. yung Wigo nga, boss, pinabenta sa akin. O, nag-antay kung kailan mabenta, pinakuha ko sa kanya. Utang mo isang taon mabenta. Boss, kalokohan naman yan dito sa Easy Garage. O, gusto mo, pagka... Di naman po kasi agad masasabi kung mabibenta po Yun agad nga, eh. yun Oo nga nga eh. po eh. Tamo, siya na mismo nagsabi. Ba't di mo pwedeng i-report? Hindi, hindi niya sigurado kung kailan mabebenta. So hanggat hindi nabebenta, wala talagang mapupuntahan yung pera ng biktima. 'Di ba? Tarantado ka usap. Ano mo na lang kung gusto mo. Boss, Para matapos tayo. ba't iba nga kasi may-ari ng unit? May mga consignment sa akin dito. Hindi ka ba nakakaintindi? Boss, andyan yung unit Gusto nila. niya sa inyo na lang lagi yung pabor, boss. Pabor, sa akin yung pabor. Boss, nagpapaikot lang Sa akin kami. yung pabor. Ba't naninigaw ka? Abala, Ba't ka naninigaw? Eh bakit tayo mo kausapin na matino? Matino ako lumapit O sa'yo ba, kanina, di ba? kinakausap naman kita ngayon. Ang ina, babanatan mo ako ng mamamalengke, aalis ka. Eh kuya, may kailangan po May kami kailangan bilhin niya eh. Iiwas ka eh. Eh, kailangan niyang bilhin eh. Hindi po kami Hindi ako umiiwas naiiwas kasi sa'yo, boss. kung umiiwas po kami, kanina pa po kami wala. May bibilin lang po kami sa... Hindi ganyan yung tao, pre. Boss, may bibilin lang kami. Iwan mo lang yung unit dito. O, madali naman ako kausap, boss eh. Parehas tao nagninegosyo, may mga na... Boss, nagninegosyo rin nga ako, alam mo yan. Kaya nga kung magtutulungan tayo, pwede mo naman iwan yung unit dito, wala naman problema eh. Iiwanan ko yung Kung ang pera nga, boss, wala nga may babalik sa yung pera. Ano yung assurance na Hindi, iiwanan mo? bibigyan ka din sa isang linggo hanggang 2 linggo, tepok sa akin yan, boss. Boss, wala ako. Para nang-aasar pa eh. No? Boss, kalokohan naman na hindi ko mabibenta agad. Yan, Tepok daw. nagkakamura niyan. Kahit i-passbill ko sa tropa yan, na may kukuha agad yan eh. Lahat naman na dati, masaya kayo nung tumawad kayo sa akin dito, binarat Boss, niyo. kaya nga matino kami kausap. Kaya, boss, Ang hindi ko lang gusto yung Hindi. ginagawa mo sa akin, boss, aalis-alisan mo ako. boss, may mga ano rin ako, hindi na naman din ikaw niyan, dyan din naman mga tao ko. Babalik yan. Pag-usapan niya pagbalik. Mamamalengke Ibalik mo na lang, tapos bawasan mo na lang. Hindi para naman po matapos pwede yun, tayo. boss, ano. Kahit Ano sa lang yun, ibalik mo na lang. Kahit Kahit sa- naman yung gusto niyo mangyari kahit sa- pag nabenta, di ba? Kaya nyo Kaya na nga, ibenta. boss, wala kang pera may bibigay sa'yo, di ba? Hindi naman Imposible naman yung par. Bakit imposible? Parang nakalukuhan yan. Boss, iwan mo na lang yung unit dito, kaya gusto mo balikan, mamimili muna kami at may kailangan akong bilhin. Nagmamadali kami. Yan ako ba, tao ko kausap kayo. Ako rin naman, boss, tao rin naman ako kausap ha. Hindi ba ako hindi kita ginagago, boss. Walang nanggagago dito. Hindi kita ginagago. Pag-usapan niyo na lang na maayos. Hindi kita ginagago, boss. Walang nagkaaguguan dito. Nag-uusap nga tayo, boss eh. Usap ko, taki lang, hindi pa ako magagalit, hindi ka makikipag-usap pa makuna. Kanina kinakausap ka dun, ipailag. Sabi ko nga sa'yo, boss, iiwan mo dito at may nasikaso ko. Wala nga naman. Iiwan po to, wala kang assurance ibibigay sa akin, iiwan dito. Gagawa tayo nakasulatan, boss. Pag nabenta, hindi kunin nyo agad pera dito. Katulad ng Wigo, di ba nyo? Well po, pirmahan lang naman po yun eh. Hindi, para maintindihan lang ni bossing Hindi ako, ko. boss, wala tino ako kausap. Boss, matinuri ako kausap. Ginagawa mo, ilag ka, kaya mamimili ka pa, puta. Boss, mamimili. Boss, nung nakipagharap Kakain pa, kami, alam mo. boss, kami nga walang kain eh. Inabangan ka namin ikaw talaga naman eh. yung pumunta dito. Hindi ka kasi matawagan eh. Boss, ang dami kasi natawa. Disable? Maraming natawag. Maraming natawag. Maraming hindi rin nakakatawag. Pag-usapan niyo na Siyempre, nabiktima ka na eh. Talagang di ka na, wala na silang pakialam sa'yo. Sa kasulatan. Ang magandang paraan na lang dyan, bombahin nyo na yung pag ganyan na ninakawan ka ng malaking pera. Abangan mo lang yan sa labas. Kung ano mga ano niyo. Maglatagan na lang kayo ng terms and condition. Ganun lang yung Opo, so, magkasulatan na lang po kayo, tsaka pirmahan po. Sanay na sanay kayong mambudol, mga hindot kayo. Para patas lang po yung usapan nyo. Sana walang mangyayari sa inyo. So makikita ho natin dito na ito hong mga videos na ito wala na yata sa internet. Hindi ako sure 100%. Pero may nag-send lang kasi sa atin ito mga kahombre. At makikita natin dito na hindi lang talaga unang beses na nangyayari kay Boy AC Garage yan. And unfortunately, it happens almost every single time sa kanya, lalo na kapag naikipag-transaction ka. Hanap buhay niya yan eh. Ano ba ang natutunan natin dito mga kahombre ko? Simple lang, huwag kang maging si AC Boy Garage. Wala, goodbye. At isa pa, mga ka-plastic, ang may moral lesson dito, kailangan bago kayo bumili ng sasakyan, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo,
I-research mo muna yung mga bibilhan yung sasakyan. Tingnan nyo muna yung mga feedback. Pag-aralan nyo muna. Hindi yung, nandyan lang naman yung sasakyan mga kaplastik eh. Hindi ka naman mauubusan. Ang mahalaga kasi, yung mapagkakatiwalaan, the most the most trusted, the most trusted second hand na pwede mapagbilhan ng mga sasakyan. Pangatlo, kailangan mayroon kayong recorded video kapag nagtatransact kayo kasi siyempre malaking amount na po yung binibigay mo. Hindi biro yung 165,000 ha. Hindi biro yun. At pangatlo, kailangan may kasulatan kayo sa barangay at sa PNP. Na once na mayroon kayong problema sa mga ganyang bagay, ay responsibilidad po ng seller na pagsilbihan o bigyan ng magandang warranty ang kanyang mga buyer. Hindi yung parang nagberbalan lang kayo ng usap na parang wala lang, usapang gaguhan lang tapos nagbigay ka ng malaking pera then wala na. Yan ang unang-unan yung aaralin mga kaplastik. Then ang pinakamagandang recommended dito kapag bibili kayo ng sasakyan, kailangan may kasama kayo o mayroon kayong rentahan man lang na mekaniko, yung talagang magaling magsuri. Na sa gayon na malalaman nyo talaga from the start kung ano yung mga diferensya o ano yung mga pwede pang ayusin o yung dapat bilhin. Kung talagang masasabi ba ng mekaniko na ay hindi ko recommended na bilhin mo to, ganito. Kasi medyo may sabit yung binibenta sa'yo, ganun. Diba? Yan ang magandang gawin kapag ikaw ay mamimili ng sasakyan. Hindi yung parang ikaw lang ang pupunta in your own personal kang pupunta dyan sa putang inang nilalang na yan. Tapos gaganyan-ganyanin ka, dadaanin ka sa budol, magandang buladas, tatawa-tawanan ka pa, na para ka bang ginagawang tanga, na ginagawa kang bata. Kaya dapat sa inyo mga kaplastik, mag-aral muna kayo ng mga bagay-bagay kapag kayo bibili ng mga mamahaling sasakyan. Hindi man sa sasakyan, kahit sa mga lupa, bahay, lupa, 'di ba? Motor o ano man 'yan, basta mga malalaking amount. Talagang masinsinan ninyong ipasuri yan sa mga eksperto bago kayo magdesisyon na bilhin niyo yung sasakyan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabi, ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.